Epektibo September 1st, higit $2,000 ang itinaas ng Proof of Funds requirement ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada sa mga papasok na international student sa bansa. Napapanahon ayon sa mga nakausap ng Omni News dahil sa mataas na cost of living sa Canada. Ang report mula kay Rhea Santos. Sa rent pa lang, mababa na yung 1.2 sa single students like me. 1.5 or 2K, umabot ng 2K yung expenses, yung mga bills. So I think yung pagtaas ng proof of fund is just parang ini-ensure lang ng IRCC na kaya mong sustain yung pag-aaral mo dito. Di biro sa bulsa ang mag-aral sa ibang bansa. Kaya para sa international student na si Joseph Exomo, napatapos na ang pag-aaral sa isang universidad sa Vancouver sa Setyembre, dapat maging handa. Based on my experience, especially the cost of living, it's not like decreasing. Actually, it's increasing from time to time. Some students are also engaging in unauthorized work because they were forced to do it because they don't have the means to sustain their cost of living. Epektibo September 1, itinaas ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada ang proof of funds requirement para makakuha ng study permit. Para sa single applicant, mula $20,635, $22,895 na ang hihingi ng immigration. Higit $2,000 na dagdag sa proof of funds. Ebidensya na kaya ng papasok na international student na suportahan ng kanyang sarili sa bansa. Di pa kasama rito ang halaga ng babayarang tuition at gastos sa transportasyon. Ang requirement na pera depende sa bilang ng miyembro ng pamilyang kasama. Ang bagong pagtaas, epektibo sa lahat ng international students na papasok sa lahat ng teritoryo at probinsya ng Canada. Di kasama rito ang Quebec. Feel namin na talagang wala nang masyadong interested sa student pathway. Not just because of the proof of funds, it's a lot of things. Suportado ng immigration consultant na si Debbie Piandong ang pagtaas ng proof of funds requirement ng immigration. I think this is a good measure para ma-ensure na talagang may financial capacity yung mga tao na pumupunta dito as students. Pilipinas po, I always suggest na at least meron kayong 2 million in pesos para makapag-apply dito for a single applicant. Kahit na hindi kayo magtrabaho for a time, kaya yun. Kaya mong buhayin yung sarili mo na hindi kailangan pumila sa food bank. Dahil sa pinahigpit ng mga polisiya sa mga international students sa Canada at hamon sa paghanap ng pathway para makakuha ng permanent residency, tumataas daw ang interes sa isang paraan. Attractive ngayon sa lahat is ang mag-aral ng French. Samantala sa Quebec, sa inilabas na report ng La Presse Biyernes, patuloy daw ang pagbaba ng international student enrollment. Ang sinisisi ng mga institusyon ang mahigpit na immigration policies ng bansa na ikinasama raw ng imahe ng Canada at Quebec. 37% ang ibinaba ng mga international student application sa Concordia University kumpara fall noong isang taon. 22% naman ang ibinagsak nito sa McGill University. Hindi mo pwedeng isugal 100% kung anong meron ka sa Pilipinas kasi hindi yun guaranteed na mapi-PR ka. Worth it siya because yung learnings na nakuha mo, yun yung hindi pwedeng magalaw ng IRCC regardless kung ano man yung future na naghihintay sa'yo dito. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.